Inihain sa Kamara ang House Bill number 9920 na nagtatakda ng 50,000 pesos na halaga ng minimum na sweldo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ang Makabayan Bloc lawmakers ang naghain nito. Sa gitna ito ng nararanasang hirap ng mga Pilipino, kabilang na ng mga guro dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa ilalim din ng HB 9920, ipinapanukala ang taunang adjustment ng sweldo upang matiyak na makasusunod ito sa cost of living sa bansa. Batay sa mga kongresista, pumalya ang Salary Standardization Law na tugunan ang magkakaiba sa sweldo ng low at middle-level salary grades gaya ng mga guro at managerial levels at top officials. Muling nagkilos protesta ngayong araw ang grupo ng mga health workers sa harapan ng opisina ng Department of Health sa Maynila. Panawagan ng mga ito, ibigay na ang matagal nang naipangako na emergency allowance noon pang panahon ng COVID-19 pandemic. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Jed Naresina live. Jed, may humarapang DOH official sa mga nagrally na health workers. Aga nagtipon nga ngayong umaga ang iba't ibang mga grupo ng health workers mula sa pampubliko at pribadong ospital. Sigaw nila ang panawagang ibigay na ang kanilang Health Emergency Allowance o HEA na dapat noon pang nagsimula ang COVID-19 pandemic. Nananatili kasi itong hindi pa naibibigay ng Department of Health kahit ayon pa sa mga grupong nagsagawa ng kilos protesta ay may nakalaan na at inilabas na budget para rito. Umaasa sila na ngayong araw ay makakakuha sila ng tugon mula sa DOH kung ano ang dahilan at hindi pa maibigay ang HEA sa kanila. Panawagan din nila na itigil na ang usapan sa charter change at mas bigyang pansin ang mga health worker na tinatawag nilang bayani noong panahon ng pandemya. Anila aga hindi sila titigil na manawagan at ipaglaban ng nararapat para sa kanilang mga benepisyo. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Sisikapin ng Land Transportation Office o LTO na matapos ngayong Pebrero ang proseso para maaprubahan na ang government-to-government procurement ng supply ng plastic cards para sa driver's license. Ayon sa LTO, sa ngayon ay mayroon na lamang nasa 100,000 plastic cards ang natitira sa kanilang mga opisina. At mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba itong government-to-government procurement na inaasikaso ngayon ng LTO para maresolba na yung problema sa supply ng plastic cards? Ella, yung government-to-government o agency-to-agency procurement na proseso na binabanggit ng LTO ay yung mga plastic cards, imbis na bibilin nila sa iba ay sa mismong government agency na nila kukunin. At ayon nga sa Land Transportation Office, isusumite na nila hanggang mamayang hapon yung mga dagdag pang dokumento sa Department of Transportation para nga dito sa planong government-to-government procurement ng plastic cards. Kasama dito yung certification funding para makumpleto yung paperworks. Nauna nang sinabi ng LTO ng agency to agency na pagbili ng mga plastic cards ang pinakamabilis na nakikita nilang paraan para makapag-issue na ulit ng driver's license card. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, ang DOTR na ang pipili kung aling ahensya ng gobyerno ang pwedeng pagkunan ng supply ng plastic cards. Sa kanilang proposal, isa sa tinitignan ang National Printing Office. Sa ngayon, nasa 100,000 plastic cards na lamang mayroon ng LTO sa kanilang mga opisina. Humihingi ng pangunawa ang LTO sa mga bagong kukuha ng lisensya at sa mga magre-renew kung papel muna ang makukuha. Pangako ng LTO na sisikapin nilang maproseso ngayong Pebrero ang agarang pagkuha ng supply ng plastic cards sa ibang government agency. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Hindi susuportahan ng Department of Health ang cultivation o pagtatanim ng marijuana
gayon din ang pag-manufacture ng cannabis products dito sa Pilipinas. Ito ang reaksyon ng DOH kasunod ng pagpasa ng House Committee sa panukalang paggamit ng marijuana sa bansa bilang medical treatment. Bagaman kinikilala ng kagawaran ang mga hakbang upang gawing legal ang paggamit ng medical cannabis, iginiit ng ahensya na dapat pa ring ibate ito sa siyentipikong pag-aaral at ikonsidera kung ano ang mas nakakabuti para sa kalusugan ng publiko. Paalala ng DOH, ang paggamit ng marijuana ay labag sa batas, maliban na kung ito ay mabibigyan ng Compassionate Special Permit mula sa Food and Drug Administration. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard upang mahanap ang mga mangingisda na nawawala sa magkahiwalay na insidente sa Calatagan at Tingloy, Batangas. Base sa inisyal ng report ng PCG sa Tingloy, sinasabing lumubog ang bangkang sinasakyan ng dalawang mangingisda noong February 12. Kinilala ang mga ito na sina Wilbert Binay, 45 anyos, at si Edgar Glenn Binay, 42 anyos. Samantala, isa pang mangingisda mula naman sa bayan ng Calatagan ang iniulat rin na nawawala. Sinasabing pumalaot noong February 12 ang mga mangingisda na sina John Marfronda, Mandy Kalimag at Harvey Gadbilao. Nakaligtas sina Kalimag at Fronda, subalit hindi pa rin natatagpuan si Gadbilao. Batay sa salaysay ng mga survivor, nagkaproblema ang makina ng bangka na kanilang sinasakyan na nasabay pa sa malalakas na alon, kaya naman tumalon silang dalawa sa dagat. Nagkataon naman na may dumating na mas malaking bangka at nasagip ang dalawa. Sa ngayon ay patuloy pa ang paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang mangingisda. Muling na aresto ng mga otoridad ang isang person deprived of liberty, 25 taon mula nang tumakas ito sa Iwahiga Prison and Penal Farm. Kinilala ng Bureau of Corrections ang PDL na si Pedrino Nunez na nahuli sa Sablayan Occidental, Mindoro noong Biyernes. Taong 1997 nang makulong sa Ihawiga si Nunez dahil sa kasong murder at nakatakas taong 1999. Muli namang binigyan diin ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na ang kanilang ibabalik sa kulungan ang sinumang mga PDL na tatakas ng piitan. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-100 taong kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ipinanganak noong February 14, 1924, isa ng ganap na centenarian si Enrile. Kandidato rin si Enrile na maikonsidera ng Guinness Book of World Records bilang natatanging centenarian na nagtatrabaho pa rin sa gobyerno. Kilala bilang isang batikang mambabatas, Minister of Defense at Assemblyman si Enrile. Binansagan rin si Enrile bilang pangunahing tagapagtaguyod ng karapatan ng mga military at uniformed personnel. Sa kabila ng kanyang katandaan, si Enrile pa rin ang nagsisilbing Presidential Legal Counsel ng PBBM Administration.